Ang China ay nalalapit ng maglungsad ng giyera while their economy is literally collapsing. At anong nakakatawa? Akala nila walang nakakapansin. Military drills sa Taiwan Strait, laser harassment sa West Philippine Sea, at ngayon, may bago na silang laruan, isang flying mothership na kayang magbato ng 100 kamikaze drones in one go. Pero teka, habang binubuo nila ang pinaka-high-tech na drone sa Asia, ang tanong ay kung kaya pa ba nilang bayaran ang sweldo ng kanilang mga sundalo? Ayaw nila sagutin kasi ang totoo, China is imploding from the inside. But here's the real kicker. America just finished their new nuclear weapon 7 months ahead of schedule. And ang China? Pinipilit nilang magmukhang unstoppable superpower ang daming numbers na hindi na nila nire-report. Youth unemployment? Missing in action. Soy sauce production? Classified. At eto ang paborito ko. Elementary school toilet sizes? Top secret. Yes, China might look ready for war, but it can't even flush the truth down its own toilet. Samahan niyo ako mga ka-Pulse Point. I'll show you how the new B-61-13 nuclear bomb ng Amerika ay pwedeng mag-turn ng entire Chinese military bases into parking lots. Plus, bakit ang advanced Chinese weapons ay mas unreliable pa sa jeepney na hindi na-maintain ng 3 taon. Pero ano ba talaga ang mas nakakatakot? Ang Chinese military threat o ang katotohanan na sobrang pobre na sila to sustain a real war? Nagulat ang buong mundo. Ipinakita ng China ang kanilang pinakabagong military marvel, ang Jiutian, isang drone mothership na kayang maglabas ng 100 kamikaze UAVs sabay-sabay. Parang galing sa pelikula. Isang higanting drone, stealthy, may mission modules, jet-powered, at kayang lumipad sa taas na hindi naaabot ng radar. Siyempre, kumalat ang video. May dramatic music pa, lahat coordinated parang symphony. Pero habang pinapanood ko yon, hindi ko maiwasang mapaisip, okay, ang galing niyong gumawa ng video, pero gumagana ba yon sa totoong giyera? Kasi kung titingnan natin ang performance ng Chinese-made weapons sa India-Pakistan conflict, well, medyo underwhelming to say the least. Ilang Chinese drones ang bumagsak sa mismong launch. Ilang missile systems ang hindi tumama. Parang budget version ng tech demo. Mukhang mahal, pero may kasamang built-in malfunction. Imagine mo, you're selling weapons to your closest ally, tapos, ganun ka-disappointing ang performance na they'd rather buy from your enemies. That's like cooking for your best friend, tapos mas prefer pa niya ang pagkain sa karinderya. Reliable ba talaga ang Jiutian? O another overhyped project lang na pinalabas ng Chinese propaganda? Picture this scenario. May kapitbahay ka na palaging nagmamayabang na may Lamborghini siya. Pero every morning, nakikita mo siyang naglalakad papunta sa trabaho kasi walang panggas. That's China right now. Military superpower daw. Pero hindi nila kayang i-publish ang soy sauce production numbers nila without embarrassing themselves. Kasi, yan ang trademark ng Beijing. Mukhang high-tech sa labas, pero hollow sa loob. Parang mga 5-star toilets nila noon. Oo, may microwave, may LCD TV, may shoe polisher pa. Pero ang tubig, walang flush. At alam nyo bang, si Xi Jinping mismo ang nagpauso ng toilet revolution? Hindi lang military, pati mga banyo nila binigyan ng campaign slogan. Kaya siguro sensitive sila sa laki ng toilet bowl. Baka sa sobrang paranoid, iniisip nila may Western spyware sa kubeta.
Habang nagpapasikat ang China sa drone warfare, tahimik pero deadly ang galawan ng Amerika. They've launched the B-61-13, isang bagong nuclear gravity bomb na may variable yield. Pwedeng maliit, pwedeng malaki, depende sa misyon. At guess what? 7 months ahead of schedule ang production, parang sinadyang i-pressure ang mga kalaban. Let me explain what variable yield means in terms na maintindihan natin. It's like having a weapon na pwedeng mag-adjust mula sa destroy one building hanggang sa turn an entire city into archaeological site. And unlike sa mga Chinese weapons na may return policy, ang mga American nuclear weapons ay walang warranty issues. The B-61-13 can be dropped from high altitude, penetrate underground bunkers, at mag-cause ng devastation na walang Chinese air defense system ang pwedeng makapag-counter. While China is celebrating their drone mothership na pwedeng mag-launch ng 100 small drones, America has bombs na pwedeng mag-eliminate ng entire Chinese military installations in minutes. Ito ang modern-day deterrence, not in quantity, but in precision. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang dami ng missiles mo. Ang tanong, kaya mo bang gamitin yan ng mabilis, accurate, at without warning? America says yes. China? Well, depende kung may data sila to prove it. But the most revealing part ng lahat ng ito, China's reaction to American military modernization. At ang pinaka-latest tantrum is absolutely priceless. Announced that we have officially selected an architecture for this state-of-the-art system that will deploy next-generation technologies across the land, sea, and space, including space-based. When Trump announced the Golden Dome defense system, a space-based missile defense na pwedeng i-protect ang America from any incoming attacks, China immediately threw a diplomatic hissy fit. 具有浓厚的进攻性色彩，违反外空条约倡导的和平利用原则，将加剧外空战场化和军备竞赛风险。 Ang kanilang foreign minister, si Mao Ning, ay nagsabi na ang Golden Dome ay may strong offensive nature and violates the Outer Space Treaty. Wait, let me get this straight. China, the same country na nag-place ng offensive weapons sa space, including anti-satellite capabilities na pwedeng mag-take down ng US communications, ay nag-complain tungkol sa American defense system. The hypocrisy is so thick, hindi mo pwede gamitan ng chopstick. Ang China ay may daan-daang satellites dedicated to tracking US assets sa orbit, what the Space Force calls mind-boggling surveillance capabilities. Pero, kapag ang Amerika naman ang gumagawa ng defensive system para protektahan ang bansa nila, abay biglang naging peaceful use of space advocates ang mga ito. Sabi pa ng China, Golden Dome will heighten the risk of turning space into a war zone. Excuse me? Pag di pabor sa inyo, sasabihin nyo na sinisira ang peace? Wow! Ang galing talaga. Sobrang worried sila about sa space warfare pero hindi nila kayang i-handle ang questions about soy sauce production. The more na nagrereklamo sila sa kakayahan ng Amerika, the more na obvious kung gaano sila ka-terrified. Let's talk real numbers. Dati, reported ng China ang lahat. GDP, population growth, factory output, etc. Pero ngayon, wala na. Hindi dahil wala silang data, kundi dahil hindi na maganda ang data. Youth unemployment, tinanggal. Land sales, off the charts. Literally. Soy sauce production, sensitive information. Pati nga raw tuberculosis vaccination numbers ng mga baby, tinago na rin. Bakit? Kasi baka daw magamit yan
para malaman kung ilang bata talaga ang pinapanganak. At ayaw ng CCP na malaman mo na ang real population nila is not 1.4 billion. Ayon sa ilang demographers, baka 300 hanggang 400 milyon na lang talaga ang totoong population ng China ngayon. Imagine mo, they're lying about their population by almost 1 billion people. That's like saying na may 3 anak ka when you only have 1. Pero sa kaso ng China, hindi lang ito family planning. It's about hiding how many people can actually contribute sa war effort nila. But wait, it gets better. Nang nakaraang 4 na taon, their own Premier Li Keqiang admitted na over 600 million Chinese people earn only $140 per month. $5 a day, guys. Sa Pilipinas, yan ang bayad sa construction worker ng half-day. So kung magsimula sila ng giyera, sino ang magpa-finance? Yung mga taong kumikita ng $5 per day? Kapag naglabas ng tech ang China, laging may kasamang dramatic claims. Laging may milestone o record-breaking achievement. Pero pansinin nyo, walang third-party verification. Sila lang ang source ng sarili nilang balita. Sila rin ang cheerleader. Sila rin ang audience. At kapag may bumatikos, purge. Takot sila sa negative press. Kahit economist lang na nagsabing, hindi tayo sure sa real GDP growth, agad pinatahimik. Ganyan kalalim ang kontrol ng CCP. Kaya sila lang ang bansa na kahit soy sauce, classified. Gusto ng China na maniwala tayo na they're strong, rich, and united. Pero kung hindi nila kayang sabihin kung ilang toilet bowls ang meron sa eskwelahan, paano mo pagkakatiwalaan ang missiles nila? China wants to project strength while hiding the fact na they can't even maintain basic economic statistics. Habang tumitindi ang tensyon sa Asia, tandaan natin, hindi lang missile ang sandata. Ang katotohanan ang pinakadelikadong bala. And the more lies China tells, the louder the collapse will be. At kung gusto mong malaman ang susunod na galaw ng China sa likod ng propaganda curtain nila, don't forget to like and subscribe.